Ang video na ito nag-aalab ngayon sa social media. Paano ba naman kasi sa gitna ng malawak na karagatan may nag-idiap na apoy? Apoy nga kaya ito? Handa ba kayo lumabas ng bahay? Kung sila ang makakasabay nyo? Awa, naibitin, nakakabuhi. Grabe, ang laki. First ko yung nakita ko yung ahas na pinakamalaki. Meron nga doon nakagat. Paano kung sa inyong paglalakad sa labas may nakasalubong kayong tao na nag-walking ng kanyang alagang hindi aso mga kapuso, kung hindi dambuhalang ahas? Ang taray, crawling lang. Ang pangyayaring yan nakunan dito sa Mandaue, Cebu. Grabe na binti, napot na dito. Ang uploader ng video na may 4 million views na ngayon, ang lalaking sakay ng motorsiklo na napadaan lang daw noon. Unang beses daw nakita ni Belje ang ahas nung minsan pauwi siya galing sa bahay ng isang kaibigan. Sa sobrang pagkagulat, hindi na raw niya nakuna ng video ang ahas. Makalipas ang 2 linggo, nadaanan niya ulit ito matapos siya magpakarwas. Dito na niya vinidyohan ang ahas. Grabe ka dako. 8 katuig na ko nakabitina. Sabi sa sarili ko, hawakan ko ba o wag na lang kasi natakot ako nga baka kagatin ako ba. Mukhang malaki pa yung hita ko. Tapos siguro 2 meters yung ang haba. Ang ahas na nasa video, isang Burmese python na isa sa pinakamalaking species ng ahas na umaabot ang haba hanggang 23 feet. Native ito sa kagubatan sa Southeast Asia. Daghanan gud nimong nibawan, Kuya Kim. Lakor sa kasada. Alam nila nga hindi mangangagat kasi mabait na ahas. Wala talaga nagtatangkang maglakad sa gilid. Ang cute ng pet ni Kuya. Ang laki naman. Kaibigan mong gala ng gala, naghahanap ata ng malilingkisan. Para mas lalong makilala si Nora at ang mga kauri niya, tanungin natin ang eksperto. Medyo makikita natin na napakataba nitong ahas na ito. Oo, medyo obese nga ang Obese. tingin ko eh. Oo, halatang halata daw sa... Ang ahas ay dapat nakikita ang buto sa likod eh, no? Oo. Usually kasi ang nangyayari dyan is pinakakain para mabilis lumaki. Pero may kakaibot na danger doon. Sakit. Oo, dahil doon pumapasok yung iba't ibang sakit. Ito yung ginagawang pets. At hindi sila gaanong agresibo, kahalintulad ng mga reticulated python na mas slender at mas malalaki yung kanyang muscle at ulo. Yun, napakalakas kumagat noon at mabilis, masungit, mabilis kumilos. Kabangha-bangha at kahanga-hanga. Pinusuan si Nera at Kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. Umani ng 1.2 million views ang video ng mga batang tulong-tulong sa magpapalipad ng dambuhalang saranggola. Maya-maya pa, isang bata na lang ang natitira na kahawak sa lubid at halos tangayin na siya ng hangin. Sino mananalo sa Malatago 4 na hilahan? Ang hangin o ang bata? Sa videong ito, may lumalagablab na apoy sa gitna mismo ng dagat sa Sibuto, Tawi-Tawi. May sumabog kayang bangka o may nag-crash na UFO o baka naman may active walang volcano sa ilalim nito. Ano sa palagay nyo ang punot dulo ng pambihirang eksenang ito? Handa ba kayo lumabas ng bahay? Kung sila ang makakasabay nyo? Sa video ito, nakuha mula Dipolog sa Buanga del Norte. Makikita nagkakagulo ang mga tao na para bang may hinuhuli sa loob ng makina ng isang sasakyan. Ang target nila, malaking sawa na sumisikdaw dito. Isa nga sa mga naroon si Junrick. Doon ako malapit nagtatrabaho sa malapit dun sa pinangyarihan. Tapos po nagkagulo na kasi yung mga taon
yung mga tao, tsaka kaya kami lumabas. Tsaka yun, nakita namin yung ahas na tumawid sa kabilang kanto, papunta dun sa sasakyan. Nanggaling po yung ahas sa drainage po. Mabilis daw na pumulupot ang interes ng mga tao sa nangyaring komosyon. Kaya naman ang ahas, mas lalong humigpit ang kapit sa makina. Maya-maya pa, ang malaking sawa. Napalabas na rin nila. Pero agresibo ito at nanglaban sa mga nagtatangkang lumapit sa kanya. Makatapang talaga. Ang lalaking ito naglakas ng loob na sunggaban ng ahas. Pero ang huli, mabilis ding dumepensa at tumuklaw. Naku po! Ipapakita ko sa'yo, Liga. Ano yan, Kuya Kim? Laki ng ahas, di ba? Anong gagawin mo kung may makasalubong kang ahas na ganyan sa kalye? Tatawag ako sa authority, Kuya Kim. Aha, galing ha. Ano sasabihin mo? Na may ahas dun sa lugar na yun. Para sila yung mag-handle ng tama doon. Paano kung nakaharang sa motor mo? Igilid ko, Kuya Kim, kasi yung mga snakes, hindi sila aggressive hanggat hindi mo sila pinupuno. Galing! Sabi mo yan before. Ako nagsabi nun? Oo, Kuya Kim. Paano kung nakasakay sa motor mo? Memetrohan ko na, Kuya Kim. Dahil mo alam, Kuya Kim. Balikan naman natin ang mapanukaw na video ng paghuli ng ahas sa Dipolog. Ayon sa mga eksperto, natural lang ang naging reaksyon ng sawa sa video dahil sila'y nasa stressful environment. Hindi raw dapat biglaan ang paghila sa mga tulad nila. At higit sa lahat, kailangan ng taong eksperto sa paghawak ng ahas para matiyak na maayos ito mahuhuli. So, dinala po siya sa local environment and natural resources po. Samantala, ligtas na rin ang lalaking natuklaw ng sawa matapos magpalunas. Mabuti na lamang at non-venomous ang ahas na ito. Kailangan meron kang alam. Lahat ng aalagaan mo, especially pag wildlife, dapat meron kang alam, inaral mo, alam mo kung paano gagawin kung merong aksidente. Ano bang uri ng ahas ang biglaan ninyong makasalubong sa daan? Maamo man o agresibo? Tandaan ang hayop na ito kailangan din ng ating pangangalaga at respeto. Dami mong alam, Kuya Kim. Pagmastang mabuti ang video na ito. Ang tawanan ng mga bata biglang napalitan ng pangamba. Ang isa kasi sa kanila biglang nakaladkad. At ang dahilan, isa palang saranggola. Yan na. Kayang-kaya siyang madala nito. Gaano ba kalaki ang saranggolang yan? Lumipad na sa halos 1.2 million views ang videong ito. Magkahalong tuwa at kaba naman ang naramdaman ng mga tao sa comment section. Masaya pag ganyan ang mga bata ngayon. Ang lakas ni Totoy, ha? Delikado yan. Dapat iisip niyo palagi safety ng mga kabataan. Yung tawa mo baka mapalitan ng kaba at takot. Rogin, saan galing ang saranggolang pinalipad nila? Yung pong gawang Vietnam, gawa sa fiber. Unang beses bang may natangay ng saranggola dyan sa lugar niyo? Marami na po. Marami na. Hindi, sadya naman po yung nagpapatangay mo. Sadyang nagpapatanga. Nag-enjoy po. Nag-enjoy. Laro lang pala nila yan. Isang Vietnamese kite ang gamit nila sa video. Meron itong mga bamboo flute na nakakagawa ng humming o whistling kapag pinapalipad. Iba-iba ang sizes ng Vietnamese kite. Tinaatawag ako ng maliit. Wow, lakas. Pero ang gamit ng mga bata sa video, may laking 4.6 meters o kasing tangkad ng isang bus. Noong unang panahon, ginagamit ito ng mga lokal para maipadala ang mga panalangin nila sa kalangitan. Naniniwala sila na nakakatulong ito para magkaroon ng magandang panahon at maging masagana ang kanilang mga pananim.
Hanggang ngayon, kinikilala nila itong mahalagang parte sa kanilang kultura. Ang dami mo alam, Kuya Kim! Para makalipad ang isang saranggola, kailangan nating mag-conform sa laws of aerodynamics. Maganda magpalipad ng saranggola kapag mahangin dahil ito magbibigay ng kontrol para hindi bumagsak ang saranggola. Pero bakit nga kaya nakaladkad ang mga bata sa video? Doon sa first part kasi nung video, kitang-kita naman natin na marami sila doon sa video na pagtutulungan nilang pigilan yung saranggola na dumiretso pa abante. Now doon sa latter part ng video kasi ang nangyayari, parang natira na lang is mag-isa yung bata. And then, tinangay na siya. Nagkaroon ng tinatawag na unbalanced force. So, naging mas malakas na yung force ng saranggola papunta doon sa direction niya. At humina na yung force doon sa direction ng paghatak ng mga magkakaibigan. At nag-fall na yun under law of acceleration. Sa panahon ngayon, talaga naman nakakatuwa makakita ng mga kabataan na nagpapalipad pa rin ng saranggola. Pero narito ang ilang paalala. Huwag magpapalipad ng saranggola malapit sa electric power lines, electric signs o mga antena. Kung magpapalipad sa open area, tingnan mabuti ang dadaanan kung may mga butas o malalaking bato kung saan pwede kayong matisod. Huwag magpapalipad kapag sobrang lakas ng hangin. Bukod sa pwedeng masira ang iyong saranggola, pwede rin kayong maaksidente at maka-aksidente. Control is the key, mga kapuso. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang video na ito, nag-aalab ngayon sa social media. Paano ba naman kasi? Sa gitna ng malawak na karagatan, may nag-idiap na apoy. Apoy nga kaya ito? Ang mga netizens takang-taka rin sa nangyayari. Ito mga comments sa video. Underwater volcano yan. Pwedeng underwater volcano. Marami sa Pilipinas. Baka submarine yan. West Philippine Sea. Binalot ng takot ang marami matapos kumalat ang video nito online. Sa video kasi, makikita ang apoy na di umano'y nagdidiyab sa gitna ng dagat. Ayon sa uploader, papunta raw sa Sitangkay ang grupo nila mula sa Bungao, Tawi-Tawi nang namataan nila ang apoy na ito. Dahil sa pagkadelikado nito, hindi na nila nilapitan ang apoy, ang hula ng mga tao. Dahil daw ito sa isang underwater volcano. Nakita ka ng apoy, di ba? Yung apoy maraming mga kulay. Anong kulay ng pinakamainit na parte ng apoy? A. Red, B. Orange, C. Yellow, D. Blue. Kung magkamali ka ng sagot, puputukin yung logo. Okay? Orange. Orange? Sigurado ka? Orange? Nagulat ka. Hindi ako nagulat. Ang tamang sagot ay blue. Blue. Blue ang pinakamainit na apoy. Ang apoy na namataan sa gitna ng dagat, tila malaking palaisipan sa lahat. Namatay nga ba ang apoy na napapalibutan ng tubig? Alam niyo bang ang kidlat ay kaya mag-ignite ng eternal fire? Ang natural gas vents na pinag-apoy ng kidlat kaya umapoy ng mahabang panahon. Example nito tinaguri ang Gates of Hell sa Turkmenistan. Ang crater na umapoy na lagpas sa 50 years. Nakakita na ba kayo ng fire tornado? Tinatawag ng fire whirls. Ito yung mga tornado-like na spiral flame na dulot ng labis na init at turbulent wind conditions. Dami mong alam, Kuya Kim! Pero hindi raw dapat matakot ang mga tao sa nakitang apoy. Hindi daw ito underwater volcano o kaya naman ay submarine. Matapos mag-viral ang video na ito, napag-alaman ng dahilan ng pagkakaroon ng apoy sa dagat. Ito raw ay langis mula sa nasusunog na bangka. Ayon mismo ito sa may dala ng bangka na nag-comment sa video. Kami ang nasunugan noong araw. Buti na lang po na itapon namin ng gasolina. Ah, bangka niyo to? Nasunog yan? Oo po. Ang apoy sa dagat, hindi po yan underwater volcano. Isang container gasolina po. Okay, salamat sa info. At least nalaman natin ang reason kung ano ang nag-aapoy sa dagat. Pero paano kaya naging posible na masunog ang apoy sa tubig? Meron tayong tinatawag na tetrahedron of fire kung saan nakabilang dito ang fuel. Kung yan po ay nasa tubig at ang flammable at ang nasusunog ay flammable liquids, hindi po siya basta-basta naapula ng tubig lamang. Ano ba yung mga flammable liquids na sinasabi natin? Katulad ng gasolina, diesel, langis,
Kasama rin po dyan, thinner, pintura. Bakit nga ba na umaapoy pa rin ang flammable liquids kahit nasa tubig na siya? So meron tayong tatlong pag-uusapan at ang una ay yung polarity. May polar at non-polar liquids. Ang polar liquids ay may negative at positive side tulad ng magnet at nakakatulong ito para humalo sa iba't ibang polar liquids. Ang non-polar liquid naman ay walang positive or negative charge ends kaya hindi naman ito humahalo sa polar liquid. Ang tubig ay polar liquid habang ang gasoline or oil naman ay non-polar liquid. Una nating makikita na hindi na nag-mimix ang tubig at flammable liquids. Ang pangalawa yung density, kung saan ang flammable liquids ay merong mas mababang density at ang tubig is mas mataas. So pagka pinaghalo sila, ang flammable liquids is nasa taas lang at ang tubig ay nasa ilalim. Pangatlo naman is yung tinatawag nating intermolecular forces. Na ang tubig is may hydrogen na hindi siya naaakit na humalo sa mga flammable liquids. So itong tatlong yon, doon natin makikita na hindi sila naghahalo. At pag sinindihan ang isang flammable liquid sa tubig, liliyab pa rin siya. Ano naman kaya ang dapat gamiting pang-apula sa apoy na dulot ng flammable liquid tulad ng gasolina? Ayon sa Bureau of Fire Protection Taytay, pwedeng gumamit ng AFFF o aqueous film forming foam fire extinguisher, o kung wala naman ito, pwede ng tubig na may sabon o kaya naman ay carbonated drink. Ayan, gumamit naman po tayo ng tubig na may sabon. Ano ba yung meron sa sabon? Pag siya natunaw na sa tubig, meron siyang bula at dulas. At yun po ang nagko-cover dun sa buong apoy at hindi na siya kakalat. Kahit pa ito ay flammable liquids. At ang isa pa po nating ginamit, yung fire extinguisher na kung saan AFFF po siya. At nakadesign po talaga siya sa Class B fire. At yun ay mga flammable liquids. Kaya naman, kung napapansin nyo po, para din siyang tubig na may sabon. Ngayon, gagamit din po tayo ng soft drinks. Basta carbonated po siya. Kahit po, sindihan natin ulit yung umaapoy na flammable liquids, hindi na rin po siya ulit aapoy. Kamanghamang-hamang tignan ng apoy sa gitna ng dagat. Mainam na huwag na itong lapitan. Parang buhay, hindi na malagay sa panganib. Pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ang dami mong alam, Kuya Kim! May mga kwento ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim. At ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama natin alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral. Dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin.